Sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan na unti-unting nagtatago sa likod ng makakapal na ulap, ang hangin ay may dalang amoy ng asufre, sunog na kahoy, at ang masangsang na amoy ng kamatayan na hindi na maikukubli ng kahit anong insenso. Ito ang araw ng Martes, ika-29 ng Mayo sa taong 1453. Sa labas ng mga pader na ato, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot, naghihintay ng isang hudyat na magbabago sa takbo ng kasaysayan magpakailanman. Hindi ito pangkaraniwang umaga. Ang sikat ng araw na pilit na sumisilip sa silangan ay hindi nagdadala ng pag-asa, kundi naghuhudyat ng pagwawakas. Ang lungsod na ito, ang Constantinopla, na tinaguriang reyna ng mga lungsod, ang sentro ng sibilisasyon at ang huling muog ng Imperyong Romano, ay nakatayo sa bingit ng kawalan. Sa loob ng mahigit 1,000 taon, ang kanyang mga pader ay naging simbolo ng hindi matitinag na kapangyarihan, isang batong harang na naghihiwalay sa sibilisasyon mula sa barbarismo, sa Kristyanismo mula sa ibang mga pananampalataya, at sa kaayusan mula sa kaguluhan. Ngunit sa araw na ito, ang mga bato ay pagod na, ang mga tagapagtanggol ay ubos na ang lakas, at sa labas, isang dagat ng mga sundalo ang naghihintay na lumamon sa natitirang hininga ng imperyo. Ang kasaysayan ay hindi isinusulat ng mga nagwagi lamang. Ito ay isinusulat din ng mga gumuguho. At ang pagguho ng Constantinopla ay hindi isang biglaang pangyayari na naganap sa isang iglap. Ito ay isang dahan-dahang proseso ng pagkaagnas, isang mahabang nobela ng mga maling desisyon, pagpapabaya, at ang hindi mapigilan na pag-usad ng panahon na ngayon ay humantong sa huling kabanatang ito. Isipin ninyo ang bigat ng sandaling ito. Ang mga mamamayan sa loob, mga mangangalakal, mga pari, mga maharlika at mga karaniwang tao ay gising, nakikinig sa katahimikan na mas nakakabibingi kaysa sa ingay ng digmaan. Alam nila sa kaibuturan ng kanilang mga puso na ang kanilang mundo ay nagwawakas. Hindi lamang ito tungkol sa pagkawala ng isang lungsod. Ito ay tungkol sa pagkawala ng isang ideya. Ang ideya na ang Roma ay walang hanggan. Ang ideya na may mga bagay sa mundong ito na hindi kayang tibagin ng panahon. Sa kabilang panig ng matatayong na pader, sa kampo ng mga Otomano, ang kapaligiran ay puno ng kakaibang enerhiya. Naroon si Sultan Mehmed na ikalawa, isang binata na nasa edad 21 pa lamang. Ngulit taglay ang ambisyon ng mga hari na nabuhay ng ilang daang taon. Para sa kanya, ang Constantinopla ay hindi lamang isang lungsod na sasakupin. Ito ay isang tadhana na kailangang tuparin. Isang prutas na matagal ng hinug at naghihintay na pitasin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga pader na Theodosian, ang triple layer ng depensa na sa loob ng maraming siglo ay nakataboy sa mga Goth, Hun, Avar, Persiano at Arabo. Ngunit si Mehmed ay may dalang isang bagay na wala ang mga naunang mananakop, ang kapangyarihan ng bagong teknolohiya, ang apoy na kayang tumunaw ng bato. Ang entablado ay nakahanda para sa pinakamadugong dula ng siglo. Ang hangin ay mabigat, puno ng alikabok at dasal. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang oras ng pagdudurusa. Upang maunawaan natin kung paano tayo nakarating sa puntong ito, kailangan nating balikan ang mga nakaraang linggo, ang mga araw ng walang katapusang pambobomba at ang dahan-dahang pagsakal sa leeg ng imperyo. Ang Imperyong Bizantino sa puntong ito ay anino na lamang ng dati nitong sarili. Ang dating teritoryo nito na sumasakop sa malawak na bahagi ng Mediteraneo ay lumiit na hanggang sa ang natitira na lamang ay ang lungsod mismo at ilang maliit na isla. Ang Constantinopla ay parang isang pulo sa gitna ng dagat ng mga Otomano. Walang makakapasok,
walang makakalabas at walang darating na tulong. Si Emperador Constantino na ika-11, ang huling emperador, ay isang lalaking puno ng dignidad sa gitna ng desperasyon. Alam niya na ang kanluran, ang mga kapatid nila sa pananampalataya sa Roma at sa Europa ay abala sa kanilang sariling mga awayan at politika. Ang mga pangako ng tulong ay napako. Ang mga barkong may dalang pagkain at armas ay iilan lamang at huli na. Si Constantino ay naiwan upang ipagtanggol ang pamana ng mga Cesar gamit ang kakaunting hukbo na binubuo ng wala pang 7,000 kalalakihan, laban sa hukbo ni Mehmed na tinatayang nasa pagitan ng 80 hanggang 100,000 sundalo. Ang matematika ng digmaan ay malinaw. Ito ay isang laban na hindi maipanalo. Ngunit ang digmaan ay hindi lamang tungkol sa numero. Ito ay tungkol sa kalooban. Ang unang dagok na yumanig sa pundasyon ng kasaysayan ay ang pagpakilala ng isang halimaw na gawa sa tanso at bakal. Si Orban, isang inhinyerong taga-Hungary, ay lumikha ng isang kanyon na hindi pa nakikita ng mundo. Ang laki nito ay kasindak-sindak. Kaya nitong magbuga ng mga bolang bato na tumitimbang ng daan-daang libra sa layong mahigit 1 milya. Nang unang paputukin ng kanyon na ito, ang dagundong ay narinig sa buong rehiyon. Isang tunog na parang galit ng Diyos. Ang mga pader ng Constantinopla na dinisenyo upang labanan ng mga palaso at mga makalumang pangwasak ay walang laban sa lakas ng pulbura. Araw-araw ang mga bato ay bumabagsak. Araw-araw ang alikabok ay tumatakip sa lungsod. At gabi-gabi ang mga mamamayan ng Bizantino sa pangunguna ng kanilang emperador ay nagmamadaling ayusin ang mga nasirang pader gamit ang mga bariles ng lupa, kahoy at kahit anong mahagilap nila. Ito ay naging isang siklo ng pagkasira at pagkumpuni, isang sayaw ng kamatayan sa pagitan ng teknolohiya at determinasyon. Ngunit hindi lamang sa lupa nanggagaling ang panganib. Ang Constantinopola ay protektado ng dagat sa 3 panig. Ang Golden Horn, ang look na nagsisilbing likas na daungan ng lungsod, ay sarado ng isang higanting tanikala na bakal na nakatali mula sa lungsod patungo sa Galata. Ang tanikalang ito ay naging simbolo ng kaligtasan ng lungsod sa dagat. Hanggat nakataas ang tanikala, walang barkong Otomano ang makakapasok upang atakihin sang mahihinang pader sa hilaga. Si Mehmed, na alam ang kahalagahan ng estratehiya, ay hindi tumigil sa harap ng bakal na harang. Dito na ipamalas ang isang uri ng henyo na humalo sa kabaliwan. Kung hindi makadaan ang mga barko sa tubig, padaanin ito sa lupa. Sa isang gabi ng matinding trabaho, libu-libong mga sundalong Otomano ang naglatag ng mga troso na pinahiran ng mantika at taba ng hayop. Mula sa Bosporus, hinila nila ang kanilang mga barko paakyat sa burol ng Galata, dumaan sa likod ng kolonya ng mga taga-Genoa at ibinaba muli sa tubig ng Golden Horn, lampas sa tanikalang bakal. Kinabukasan, nang magising ang mga tagapagtanggol ng Constantinopla, hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Ang mga barko ng kaaway na dapat ay nasa labas ng loob ay nasa loob na, nakatutok ang mga kanyon sa kanilang pinakamamihinang pader. Ang pagbagsak ng moral ay halos pisikal na naramdaman. Ang kanilang likod ay wala ng sandalan. Ang dagat na dating kakampi ay naging daan na rin ng kalaban. Ang gutom ay nagsimulang gumapang sa bawat tahanan. Ang mga imbaka ng pagkain ay paubos na. Ang tinapay ay naging kasing halaga ng ginto. Ang tubig ay tinitipid. Ang mga pamilya ay naghahati sa mga mumo. Sa mga simbahan, ang mga pari ay patuloy hapagdarasal, ngulit ang mga sagot ay tila hindi dumarating. Ang mga lumang alitan sa relihiyon sa pagitan ng Ortodokso at Katoliko ay muling lumutang na nagdulot ng pagkakahati sa oras na kailangan nila ng pagkakaisa. May mga nagsasabi na mas mabuti pang makita ang turban ng sultan kaysa sa mitra ng papa, tanda ng malalim na sugat na iniwan ng nakaraang mga krusada. Ngunit sa harap ng kamatayan, ang mga theological na debating ito ay unti-unting nawawalan ng saysay. Ang takot ay walang relihiyon.
Sa Rahuyong Minggo, ang kalikasan mismo ay tila nagbabadya ng masamang kapalaran. Isang gabi, nagkaroon ng eclipse ng buwan. Ang buwan, na simbolo ng lungsod, ay naging kulay dugo. Isang makapal na hamog ang bumalot sa lungsod sa kasagsagan ng Mayo, isang pangyayaring hindi maipaliwanag. Para sa mga Bisantino na sanay sa pagbabasa ng mga satoho o senyales, ito ay malinaw na mensahe. Ang Diyos ay lumisan na sa Constantinopla. Ang banal na espiritu ng isang milenyo ay tumalikod na. Ang pag-asa ay naging isang napakabigat na pasanin. Gayunpaman, si Constantino XI ay hindi sumuko. Siya ay makikitang naglalakad sa mga pader, nakikipag-usap sa mga sundalo, tinitingnan ang mga pinsala at nagbibigay ng lakas ng loob kahit na ang kanyang sariling puso ay puno ng pagdududa. Siya ay hindi lamang isang pinuno, siya ang ama ng isang namamatay na pamilya. Dumating ang mga alok ng pagsuko. Nagpadala ng mensahe si Mehmed. Kung isusuko ang lungsod, hahayaan silang mabuhay. Makakaalis sila ng payapa, dala ang kanilang mga ari-arian. Para sa isang rasyonal na tao, ito na ang pinakamainam na solusyon. Bakit palalaban kung tiyak naman ang pagkatalo? Bakit pa magsasakripisyo ng buhay kung tapos na ang laban? Ngunit ang sagot ni Constantino ay tumatak sa kasaysayan bilang isa sa mga pinakadakilang pahayag ng paninindigan. Sinabi niya na ang pagbibigay ng lungsod ay hindi sa kanya o sa sino mang naninirahan doon upang ipagkaloob. Sila ay magkakasamang magdedesisyon na mamatay ng kusa at hindi nila ipagkakait ang kanilang mga buhay. Ito ay hindi pagmamataas. Ito ay pagtanggap sa tadhana. Ang Constantinopla ay hindi maaaring maging basalyo. Ito ay mamumuno o mamamatay. Habang papalapit ang katapusan ng Mayo, ang pambubomba ay naging walang patid. Ang mga pader ay naging tumpok ng mga durog na bato. Ang mga kanal na nakapalibot sa pader ay pinuno ng mga bangkay at lupa upang maging tulay ng mga mananakop. Ang ingay ay hindi humuhupa. Ang dagundong ng kanyon, ang sigaw ng mga sugatan, ang tunog ng mga tambol at trompeta ng mga Otomano na sadyang ginawa upang magdulot ng takot at hindi pagtulugin ang mga nasa loob. Ang psikolohikal na digmaan ay kasing tindi ng pisikal na labanan. Ang kawalan ng tulog ay nagpapahina sa isip ng mga tagapagtanggol. Sila ay parang mga multo na naglalakad, hinihintay na lamang ang huling hampas. Sa kampo ng mga Otomano, ang paghahanda ay nasa kasukdulan. Ipinangako ni Mehmed sa kanyang mga sundalo ang 3 araw na pandarambong. Lahat ng kayamanan ng pinakamayamang lungsod sa mundo ay magiging kanila. Ang ginto, ang pilak, ang mga mamahaling bato, ang mga sutla at ang mga tao, lahat ay premyo ng digmaan. Ito ay nagpaalab sa damdamin ng mga sundalo. Ang kanilang sigasig ay umabot sa sukdulan. Ang mga dervish ay umiikot at nagdarasal. Ang mga imams ay nagbabasa ng mga talata tungkol sa jihad at tagumpay. Ang hangin ay puno ng amoy ng nilulutong karne at usok ng siga, habang ang libu-libong mga sundalo ay naghahasa ng kanilang mga espada at naghahanda ng kanilang mga hagdan. Sa loob ng lungsod, ang huling gabi ay puno ng lungkot, may halong kabanalan. Isang prosesyon ang ginanap. Ang mga banal na imahen at relikya ay inilibot sa mga lansangan at sa kahabaan ng mga pader. Ang mga tao, Katoliko at Ortodokso, ay nagkaisa sa huling pagkakataon. Sa loob ng Hagia Sophia, ang pinakamalaking simbahan sa sangkakristyanuhan, nagdaos ng huling misa. Isipin ninyo ang eksena, ang malaking simboryo na tila langit, ang mga ilaw ng libu-libong kandila na sumasayaw sa dilim, ang usok ng insenso na umaakyat sa itaas, at ang boses ng mga tao na umaawit ng Kyrie eleison habang ang mga luha ay dumadaloy sa kanilang mga pisngi. Ang emperador ay naroon, humihingi ng tawad sa lahat ng kanyang nasaktan at tumatanggap ng komunyon. Ito ay hindi misa para sa tagumpay. Ito ay misa para sa mga mamamatay. Ito ay huling hapunan ng isang sibilisasyon.
Nang matapos ang seremonya, bumalik ang mga sundalo sa kanilang mga pwesto sa pader. Alam nila na sa pagbukang liwayway, darating ang bagyo. Si Justiniani, ang magitim na Heberal na Adagiagumaga na namuno sa depensa kasama ang emperador, ay sinigurado na ang mga nasirang bahagi ng pader ay may harang. Ang mga pinto ay sinara at kinandado. Walang atrasan. Ang tanging daan ay pasulong, patungo sa kamatayan o sa isang milagro. Ang katahimikan ay bumalot muli sa lungsod, ngurit ito ay manipis at marupok. At dumating na nga ang sandali. Ilang oras bago sumikat ang araw, nagsimula ang pag-atake. Hindi ito pa isa-isa, ito ay sabay-sabay, parang isang higanting alon na humampas sa dalampasigan. Ang unang sumraay ay ang mga Bashi-Basuks, ang mga hindi regular na sundalo na ipinadala upang pagurin ang mga tagapagtanggol. Sila ay libo-libo, sumisigaw, umaakyat sa mga pader gamit ang mga hagdan, sumusubukang humanap ng butas. Ang mga Bisantino ay lumaban ng buong tapang. Palaso laban sa palaso, bato laban sa bato, kumukulong langis laban sa laman. Naitaboy nila ang unang alon, ngulit si Mehmed ay walang awa. Agad niyang ipinadala ang pangalawang alon, ang mga regular na sundalo mula sa Anatolia, mas disiplinado, mas armado at mas determinado. Ang mga pader ay naging madulas dahil sa dugo. Ang mga bangkay ay nagpatong-patong sa paanan ng muog. Ang kanyon ni Orban ay muling umungol. Winasak ang isang bahagi ng pader malapit sa pintuang San Romanus. Ang alikabok ay bumulag sa mga mata ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga tagapagtanggol ay pilit na tinatakpan ng butas, nakikipagbuno ng malapitan, espada sa espada, nipin sa nipin. Ang pagod ay nagsimulang pumasok sa kanilang mga buto. Ilang linggo na silang walang maayos na tulog at kain. Ang kanilang mga braso ay mabigat na parang tingga. Gulit patuloy silang lumaban dahil sa likod nila ay ang kanilang mga asawa, anak at ang kanilang mga tahanan. Ang bawat hakbang na atras ay nangangahulugan ng katapusan. Si Sultan Mehmed na nanonood mula sa malayo ay nakita ang paghina ng depensa. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Ipinadala niya ang kanyang huling baraha, ang kanyang pinakamalakas na sandata, ang mga Janissaries. Ang mga ito ay ang piling hukbo ng sultan. Sinanay mula pagkabata sa sining ng digmaan, walang takot, walang pag-aalinlangan at tapat hanggang kamatayan. Sa saliw ng kanilang natatanging musika, nagmarcha sila patungo sa pader ng may perpektong disiplina. Hindi sila tumatakbo na parang mga Bashi-Bazooks, sila ay naglalakad na parang isang makina ng kamatayan. Nang makarating sila sa pader, ang kanilang pag-atake ay malinis at tumpak. Sila ay umakyat sa mga naguhong bato, pinapatay ang sinumang humadlang. Sa puntong ito, nangyari ang isang trahedya na nagpabago sa takbo ng laban. Si Justiniani, ang puso ng depensa, ay tinamaan ng isang bala, maaaring mula sa isang culverin o isang palaso na tumagos sa kanyang baluti. Siya ay nasugatan ng malubha. Ang sakit at ang pagkawala ng dugo ay naging dahilan upang siya ay ilabas sa labanan. Nang makita ng mga sundalong taga-Genoa na ang kanilang pinuno ay umaalis, nawala ang kanilang loob. Ang pinto sa panloob na pader ay binuksan upang ilabas si Justiniani. At sa sandaling iyon, ang takot ay kumalat na parang apoy. Ang mga Bisantino ay naiwan na mag-isa. Ang linya ng depensa ay nagsimulang mabutas. At may isa pang detalye, isang maliit na pagkakamali na nagkaroon ng higanting epekto. Sa hilagang bahagi ng pader, may isang maliit na pinto, ang Cerco Porta, na ginamitan ng mga sundalo para sa maliliit na pagsalakay palabas. Sa kaguluhan, tila may nakalimot na isara ito ng maayos. Napansin ito ng ilang Janissaries. Pumasok sila ng walang kahirap-hirap, umakyat sa tore at itinaas ang bandila ng mga Ottomano. Nang makita ng mga tagapagtanggol ang bandila ng kaaway na wumawagayway sa ibabaw ng kanilang pader, inakala nilang bumagsak na ang lungsod. Ang sigaw na, ang lungsod ay nakuha na,
ay umalingaway. Ang depensa ay tuluyang gumuho. Si Emperador Constantino, nang mapagtanto na wala na ang kaayusan, ay gumawa ng kanyang huling desisyon. Tinanggal niya ang kanyang mga imperial na palamuti, ang kanyang lilang balabal na tanda ng kanyang katayuan upang siya ay maging katulad ng isang karaniwang sundalo. Kasama ang kanyang mga tapat na kasamahan, sumugod siya sa gitna ng dumarating na hukbo ng mga Janissaries. Wala nang nakakita sa kanya pagkatapos noon. Ang huling Caesar ng Roma ay nawala sa ilalim ng mga espada. Namatay kasama ang kanyang imperyo. Hindi bilang isang hari na nakaupo sa trono, kundi bilang isang mandirigma na nagtatanggol sa huling metro ng kanyang lupa. Ang mga pader ay tuluyan ng nalampasan. Ang baha ng mga sundalong Otomano ay bumuhos sa mga lansangan ng Constantinopla. Ang resistensya ay naging hiwa-hiwalay na lamang. Ang takot ay naging ganap na panik. Ang mga tao ay tumakbo patungo sa Hagia Sophia, umaasa sa isang lumang propesiya na sa sandaling pumasok ang kaaway sa simbahan, isang anghel ang bababa mula sa langit, bibigyan ng espada ang isang simpleng tao at itataboy ang mga mananakop pabalik sa Persya. Sila ay nagsiksikan sa loob, isinara ang mga higanting pinto na tanso, at nagdasal habang naririnig nila ang mga yapak ng kamatayan na papalapit sa labas. Ngunit walang anghel na bumaba. Ang taning dumating ay ang mga palakol na bumasag sa mga pinto. Habang ang araw ay tumataas sa langit, ang lungsod na dating sentro ng mundo ay naging isang dambuhalang libingan at pamilihan ng alipin. Ang mga kayamanan ng ilang siglo, mga aklat, sining, ginto, ribulto, ay winasak o kinuha. Ang mga aklatan na naglalaman ng karunungan ng sinaunang Gresya at Roma ay sinunog o itinapon. Ang usok mula sa mga nasusunog na gusali ay tumakip sa araw na parang nagluluksa ang kalangitan sa pagkamatay ng kanyang anak. Ang dugo ay dumaloy sa mga kanal, humalo sa tubig ng Bosphorus na nagpadala ng mensahe sa dagat na tapos na ang isang panahon. Si Sultan Mehmed II, na ngayon ay tatawagin ng ang mananakop o Fatih, ay pumasok sa lungsod sa hapon ng araw na iyon. Dumaan siya sa mga guho, sa mga bangkay at sa abo. Nang makarating siya sa harap ng Hagia Sophia, bumaba siya sa kanyang kabayo, kumuha ng isang dakot na lupa at ibinuhos ito sa kanyang turbante bilang tanda ng pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Pumasok siya sa loob ng dakilang simbahan, tinignan ang lawak nito, at sa sandaling iyon ang katahimikan ay bumalik. Ngulit ito ay ibang uri ng katahimikan. Hindi na ito ang katahimikan ng paghihintay, kundi ang katahimikan ng pagkatapos. Ang lumang mundo ay patay na. Ang bago ay isisilang mula sa mga abo nito. Habang ang araw ay lumulubog sa huling pagkakataon sa ibabaw ng ginintuang lungsod, ang mga pader na Theodosian na dating sagisag ng hindi matitinag na kapangyarihan ay naging libingan ng isang imperyo. Ang walang humpay na pag-ulan ng mga bala ng kanyon ay tuluyan ng bumutas sa depensa, at sa siwang na iyon ay bumuhos ang hukbo ng mga Janissary tulad ng isang baha na hindi mapipigilan. Sa sandaling iyon ng kawalan ng pag-asa, si Emperador Constantino ang ika-11 ay gumawa ng huling pasya na magtatak sa kasaysayan. Hinubad niya ang kanyang purpurang balabal at ang mga palamuting ginto upang walang makakilala sa kanya bilang hari, at sumugod siya sa gitnayang labanan bilang isang simpleng sundalo ng Roma. Namatay siya hindi sa trono kundi sa lupa, kasama ng kanyang mga huling tapat na tauhan, at ang kanyang katawan ay hindi na muling natagpuan kailanman. Nang makapasok si Mehmed ang ikalawa sa tarangkahan ng lungsod, hindi lamang tagumpay militar ang kanyang nakamit. Winakasan niya ang mahigit 1,000 taon ng kasaysayan ng Bizantino. Tumigil siya sa harap ng dambuhalang Hagia Sophia at yumuko sa lupa, tanda ng pagpapalit ng panahon at pananampalataya.
Ang pagbagsak na ito ay nagdulot ng malalim na takot at pagbabago sa buong Europa. Ang mga tumakas na eskular ay nagdala ng mga sinaunang karunungan at manuskrito sa Italia na naging mitya ng muling pagsilang ng sining at agham o ang Renasimiento. Dahil sa pagsasara ng mga lumang ruta ng kalakalan sa silangan, ang mga kaharian sa kanluran ay napilitang tumingin sa malawak at mapanganib na karagatan na nagbukas ng panahon ng pagtuklas sa mga bagong kontinente. Sa mga guhong ito, ang Edad Medya ay nalagutan ng hininga at ang makabagong panahon ay isinilang mula sa abo ng digmaan. Nang bumagsak ang Constantinople, gumuho ang huling haligi ng sinaunang mundo.